Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto Diretso. Anong reaksyon mo dito na itong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea na ang sabi ni PBBM, ayaw niyang hindi siya sang-ayon na ideklarang persona non grata ang ambassador ng China. Well, kung naman yun mas political statement yung persona non grata. Pinaparamdam lang sa mga Chinese diplomats. Teka, bisita namin kayo rito. Tapos ginagamit niyo yung aming freedom of speech. Ginagamit niyo yung aming press freedom, no? Para kami ay banatan. Medyo mag-ingat-ingat naman kayo. Paano, attorney, kung gagawin niya ng ating mga diplomat sa Beijing, sipa ka agad yun. Wala nang persona ng grata. No? Talaga, papalabasin ng bansa yun. No? Ganyan. Kaya ang sinasabi lang, ito mas political statement na wag naman kayo masyadong bastos. Wag naman kayo masyadong barumbado. Wag naman kayo masyadong bully. Yung mga nagko-call ng persona ng grata, ay alam naman nila na yan ay last resort. Pero kailangan nilang sabihin, no, as a political statement. Ang magpe-persona ng grata, yung isang munisipyo sa Palawan. Mas symbolic yun di ba? Dahil yung Palawan, yung pinakamalapit sa West Philippine Sea. Diba? Mas ganun symbolic. No? Pero tingin ko wala namang ilusyon yung mga tao na magkakaroon talaga ng persona ng grata. No? Unless sobrang tindi na. Halimbawa, minasakyan yung ating mga mangingisda at saka Coast Guard. Ayan, iba na yan. Iba na yan, di ba? Pero ngayon, pagpaparamdam lang na huwag nyo namang gawin yan sa aming mga senador. Huwag nyo gawin yan sa aming mga kongresista. No? At dahil lamang sa 3 karikature, ilang daan yung karikature na ginagawa nyo for the past few years laban sa aming mga leaders, laban sa aming bansa, laban sa mga Pilipino. Subukan mo, attorney, mag-google ka ng karikature ng China laban sa atin. Ang dami. Sobrang dami. Tapos ngayon napika sila sa 3 karikature na hinugot sa social media, no? Na nagalit sila. 2 weeks ago, winaterkanon yung ating mangingisda sa Escoda Shoal. Mga mangingisda galing na Mindoro, di ba? Tapos last year ay ang daming harassment sa atin sa Scarborough, sa West Philippine Sea. Tapos ngayon kaunting caricature lang. Parang in-invade na natin ang China. No? Wag naman ganon. Wag naman ganon. Hindi naman yan, hindi naman yan ibig sabihin gagawin namin. Pero pagpaparamdam lang. Ito naman kaagad yung ating mga pro-China senador. Hindi pa naging kontento na maging abogado ng Diskaya. Naging abogado pa ng Chinese Embassy. No? Parang hindi man lang nahiya. Tapos ito yung isa mo pang senador na ang sabi ay yung mga anti-China daw, ang pro-China. Dahil pinoprovoke nila yung China na pumasok sa ating teritoryo. Pagbabanatan daw yung China, lalong papasok yan sa atin. Hindi ba niya alam nakapasok na? Hindi ba niya alam 2012 pa lang nagtayo na ng artificial island sa ating EEZ? No? So, parang ganun, yan yung problema sa atin attorney. No? Yung ating mga senador na pag merong basketball game, kalaban ng China, nagsusuot ng t-shirt na pro-West Philippine Sea, pagdating sa botohan sa Senado, boboto laban sa isang resolution criticizing China. Sana sa susunod na election, huwag na natin iboto yung mga yan. Ang ano pa dyan, Alda, ito pang matindi. Kaya tama lang yung plano nila, Senate President Soto, sa kanila Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Kasi ganito, ikaw ba naman, isang napaka-importanting komite ng Senado, Senate Committee on Foreign Relations. Di dapat, kung ano yung sentiment o sense of the Senate, dadalhin niya yun. Ang problema, yung chairperson yan, yung chairman, Pro-China. Pro-China. Kaya tama lang yung plano na palitan yung chairperson yan. Sinabi na yan ni Senador Ping Lacson na iniisip na nilang palitan. Kasi ang sabi naman ni Senador Ping Lacson, dapat kasi sa majority. Galing dapat sa mayorya. Major committees. Major committee yan. Sa majority yan.
Pinagbigyan actually, lang. Nal, lang. Inabuso pwede naman sanang pinagbigyan mo. Kaya lang sana, ang problema lang, yung stand niya, iba sa stand ng majority ng senador. Katulad Hindi lang, niyan. yung foreign policy ng bansa. Oo. Kinokontra mo. Di ba? Foreign policy ng bansa, ikaw nagdidikta. Tapos nag-sponsor siya. May proposed resolution siyang Nalda, present nung isang araw. Alam mo kung ano 'yon? Oo, yung resolution. Yung bawal nang magsalita. Bawal nang magsalita. Oo. Actually, igagag order nun igagag si Tariela. si Ariela. Oo. Kaya Linaw-linaw naman ng kanyang objective di ba? O kunyari diplomacy, kunyari ay pagiging circumspect, kunyari ay paggalang. Linaw-linaw Ang linaw-linaw ng timing, di ba? Gusto niya, wag tayo basta-basta mag-criticize sa China. Yun yung layunin niya. yun. Actually, ang sinabi niya doon, yung mga all government officials and employees, wag nang magsasalita tungkol sa mga issue tungkol sa foreign relations. Tapos ang may mandate na lang daw na magsalita tungkol diyan, DFA. Alam naman natin ng DFA, diplomatic 'yan. Oo. Hindi yan attorney, baka akala ni Senator Amy, akala siguro niya nasa China tayo. Na walang freedom of expression, na walang freedom of speech, na walang press freedom. No? Di ang gawin niya, pumunta na lang siya sa China, doon na lang siya tumira. Diba? Tapos ito pa, si Minority Leader, Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano, nung pagbobotohan na yung resolution criticizing the Chinese embassy, pinigilan. Mag-hearing daw muna, mag-hearing. Oo, mag-hearing daw muna sa committee. No? Komplikado daw yan. No? Malalim daw na usapin yan. Ano ba naman komplikado? Sasabihan mo lang yung Chinese embassy na wag makialam sa ating internal domestic affairs. Sasabihan mo lang yung Chinese embassy, bisita namin kayo. Huwag kayong atake ng atake sa aming mga leaders. Hospitable kami, pero huwag mo naman kaming babuyin. Etc. etc. Tapos sasabihin niya, ay malalim yan. No? Komplikado yan. Pagdebatihan muna sa committee. No? Ibig sabihin, i-delay hanggang 2028. Alinaw-linaw naman nung kanyang layunin. Ito naman talaga si Ambassador of Jesus Christ. Oo. Malamang Nald, itong mga lumalabas na rigodon, konektado rin ito doon sa sinabi nila Senate President Soto at Senador Ping Lacson, napapalitan si Amy. Baka ginagamit nila yan na na wag ituloy yun. Pang-nego. Pang-nego, pang-pressure. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.